Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin si Mian. Happy birthday! Asa ng blowout? Ayun. Tatlo daw ang may birthday. Sino? Basta sinabi sa akin, tatlo. Sino yung dalawa? Ayaw magpakilala ng dalawa. Ha? So, Nora, tatlo. kasali ka? Tapos, si Dindo. Saan si Dindo? Nandito ba? O nagtatago sa blowout? Tatlo? Apat pa. Naku apat ang may birthday. Wala akong masabi. So, happy birthday sa inyong lahat. Balita, marami kayong katanungan kung anong tingin namin dun sa takbo ng investigasyon at iba't iba pang bagay-bagay, mga pangyayari. January pa lang, ang dami-dami ng happenings. Kaya nandito po kami ni Senator Marcoleta. Senator Marcoleta po. Si Senator Amy, wala siya kahapon. Kasi yung mata niya, kailangan mo nang magpatak ng mata kasi. Tama. So anyway, kahit wala siya, nakahook naman siya doon sa entire proceedings, kaya alam niya rin. So, baka meron kayong gustong itanong kung ano yung observations natin. Assessment. Sa inyo daw muna. Tama. Did you get the information that you wanted to get? Kasi ako, yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun ang Ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, anong mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. The discrepancies, sa kanila nga, mga 2 kilometers lang ang discrepancy. Ito sa ginawa namin, was able to find out a variance or discrepancy between 65 or 67 kilometers to 400 kilometers. So, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na, nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo, at nandun din si Yusek Trigib. Kung maalala ninyo, noong budget hearing, in the plenary debates, Senator Ping made a disclosure that hearing ito ng DBCC, Sen. Aimee, if you can recall. He made mention of something like 8 billion pesos, which was the kickback out of 81 to 82 billion pesos na nanggaling dun sa Operation Yusek Bernardo. Yung 16% is supposed to be about 8 billion. Binigay niya kay Yusek Trigib. At sinabi pa niya doon na parang nag-switch sila ng armored van park in the parking lot or parking space of Diamond Hotel. I was expecting na sana doon pagharapin. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it on the questioning of Senator Kiko. At sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yon. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So sana, nandun sana yung tanungan.
nandun si Yusek Bernardo. So, on questioning of Senator Kiko, so, ibig mo sabihin, nung dinideny mo, di nagsisinungaling si Yusek Bernardo. I can say that, sabi niya. So, si Yusek Bernardo should have been allowed to explain. O, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun eh. And Sen. Aiden, Yes. what do you, may back pala. What do you make of, yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Descaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Wala rin. Sige, ikaw na, Sen. Narinig Kayo, mo din. kayo. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. At noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba eh. Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung bigla ang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa scheme. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims, rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung
Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado. Dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naservan na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan. Nung November ay inirekomenda na talaga ito. Bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo naman lahat ang sinabi ni Senator Amy. Alam ko, hindi lang nakakabahala kasi pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa 2 testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung 2 binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang 2? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung 2 testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. So, walang na-establish? Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila eh. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report.
Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Ano bang... Wala na bang ano ito? Hindi, wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po. Listahan dyan sa likod. Nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAG. Pero meron din po kayong mga kasama doon. Hindi lang ganito karami. But I thought that there were media practitioners there. Sa minority report, Pwede malaman sino-sino po yung gusto niyong pakasuhan sa minority report? Sana, nandito po. Kayo na po ang... You will give us a copy, sir? Yes. Pero sir, pwede po parang kahit quick rundown para sa inyo po magalit sa inyo recommended. Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Kasi lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So kaya namin na itong findings na ito. Sino po yung highest official or most prominent personality na rekomendado po ninyong kasuhan? Merong question mark May nga sa question ano mark. Question mark, makikita nyo rito yung mga kung para naman may konting suspense. Kayo nang tumingin. Sir Sonia, for soundbite purposes, sana for TV, may we get the names of who you want to be charged to sana, sir? Sound bites. Yes, sir. Hindi po kasi, sir, kailangan namin mag-guide. Yung arrows kasi, Alam naman ninyo yung kung arrows sino-sino. po, nakaturo kay Speaker Romualdez. So, it's safe understanding po. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo nun sa kanilang mga testimonies, Sa testimony. individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez.
At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 Tamarin. May balak po ba ngayong ipasubpina yung ownership records ng 30 Tamarin, pati yung registration papers ng Golden Crescent, at saka yung pabalikin yung dalawang witnesses at patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang tumistigo kahapon dahil siya yung naapektuhan ng mabili yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman, baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Kung yun ang rekomendasyon nyo, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee At and Sen... palagay ko, may recurring names, ano? Yung pangalan ng mga abogado na kasulat, na proxy, hindi lamang sa 30 Tamarin na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din. Yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ, si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kahapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka kako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us, palaging ganon. Bakit wala si Adrian Bersamin? Sen Aimee and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador. Sa Senado, hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan niya. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Traigib doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But hindi nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard Ngu din po? Kasi niintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Traigib na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana, nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Alalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya ba kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado? You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marculeta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun.
I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil kaya na po na nangyari. Natatakot sila. Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng Hindi kami magkaintindihan ng taong yun sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. At siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application as well as the action taken by the DOJ in relation to that application because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun. Otherwise, you'll be penalized. So, pero pag-uusapan ay questions coming from us. Hindi niya pwedeng gamitin yun. Tapos sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. O yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President. Ngayon, yun nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun eh. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahirap kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat, yung pinakamalaking isda. Kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po bang pinatawag na 17 congressmen? So, saan tayo pa? Ano sabi nila? Co-buddies. Hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olivar, then yung binanggit nyo po yung kay Adrian Bersamin. I-request nyo rin po ba na ipatawag yung Adrian Bersamin? Parang yan ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero, hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses, parang at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinaninindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Hindi ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay, naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Hindi naman ako ang chairman. Kaya naman. Sir, may we know sino-sino pong pumirma sa minority report? All minority members? 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen Aimee. Sir, I'm sorry sila. Ma'am, sinabi niyo kasi agree kayo sa laman ng minority report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto niyong isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiskay, sana ba yung mga yun, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigiv, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado. Ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam niyo, napansin niyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigiv, dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So with due respect to the chairman, dapat
bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian. Sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, edi ibigay na sa atin yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Di sila kagad makasagot. Bakit ko po tinanong yon? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a Bakit? forensic study on this. Bakit? Alam niyo kung ano sinasabi sa best evidence rule under the rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung, yung hard copy, Hard copy and the doon soft sa copy. electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer, ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi ibabalidate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files. Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Lebiste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito eh. Humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is-testify the manner on how he accessed these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin eh. Parang walang gustong umusad eh. I can feel that. That's my personal opinion. Kung may susunod na hearing po ba, will the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita nyong butas doon sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead, it's always the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang doon sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. At kayo po sa minority, sir, napag-usapan nyo na po ba, since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan nyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at kung minsan, mabuti kahapon dahil kukunti kami initially, sabi ni Chair Ping, sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na, 5 minutes na lang kayo, di ba? Sir, sino yung dalawang minority na hindi po pumirma sa minority na ito? Actually, Tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman, at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko muna mabuti para hindi kami malagay sa alanganin kung sakasakali. So, Kailan nyo nga po ulit, sir, nilabas? December?
10. Officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yung Eye Care Forum in Quezon City. Yes. Meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o anggulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga yung marami kayong gustong ipulso natin. Ang gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung impulso natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalaw ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi, tumatango ka lang. Yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, Ping. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearings. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Discaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya... Ayaw nyo bang imbitahan siya? Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kayo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Ayaw naman niyo yata, di kayo kumikibuhan. Sir, paano po yun? Ini-invite siya pero hindi naman siya dumarating, sir. Bakit kaya?
Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam niyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. Now, we're talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? Sir, so would you rather have him sa binad? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayong Kasi lahat. kami, gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare in Quezon City. December 11. Kala ko naman may kasama niya. media Kasi naman kasi may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasi dami ninyo. Siguro, 1/3 of this, siguro nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Nino? Nino daw? So ngayon, nandito na. I will make a copy available. Siguro isa na lang kasi ang kapal nito eh. Huwag nyo nang kunin ng exhibits kasi ang exhibits ganyan ka. Pwedeng soft copy po. Yung soft copy na lang, Mike, bigyan mo sila. I'm very sure at na sinabi ni Senator Amy at ako naman nagpapasalamat talagang very supportive siya rito. Nandito lahat eh. Marami kayong makukuha dito. Yeah? Apo. Ano yun? Ma'am, hingi lang po Kung kami alam namin ang sagot. Apo, hingi lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. May understanding na hindi nyo sabihin, para siya naging bakuna. Magagawin siya. O ikaw nagsabi. Hindi, tama ba yung tindi? Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. Tama ba yung tindi ko? Yun na lang. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa... Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ma'am? Ba't nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Po. Hindi ko po alam. Hindi ko nabasang maigi. Tapos may impeachment complaint din kay VP ulit, ano? February 6 ang due date. Ayun. Nakakapagtrabaho pa po ba kayo ng maayos? Kung dalawang impeachment po yung aakyat dito sa Senado. Sakali lang naman, ma'am, sakali lang. Kung lulusot yan, Senator Judge kami pareho ni Senator Marcoreta. Pero hindi na ako magkokomento tungkol sa ikalawang impeachment complaint na inaasahan tutol kay VP Sara. Pero sa palagay ko, alam na ng Kongreso ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Okay na? Maraming salamat sa inyo. Paki-cover